Ngayong umaga ay nagpapatuloy tayo sa ating pagtalakay. Ang sabi po natin, tayo at ang pamilya natin ay dapat patuloy na tumingin sa dakilang bagay, greater things that God has to do into our lives. And He is determined to do that. Ang sabi po doon, more than what we ask, verse 20, more than what we can ever imagine. That's the kind of greatness, God has for all of us. Sabi po yan, immeasurably, more than all we ask, more than all we imagine. Kaya mga kapatid, expect greater things from God in your life. At sabi po natin na pag-aralan natin na para mangyari ito, unang-una, you rely on His ability. To Him who is able. Huwag kang tumingin sa limitation mo. Huwag kang tumingin sa hindi mo kaya. Rely on His ability to do miracle in your life. Pangalawa, sabi po natin, importante that you practice the presence of God. Sabi diyan, according to the power that is at work within us. Hindi lang with us, but within us. Si Joseph, we learned last Sunday that he was prospered, he succeeded, and he was protected because the Lord was with him. Pero tayo, greater. Everybody say greater. Tayo, better. Sabi niyo, better. Parang hindi better eh. Better. Because unlike Joseph, the Lord was with him. Pero grabe impact. Pero sa atin, the Lord is in us. Kaya dapat mas malakas ang palakpak sa Panginoon. At mas malakas ang sigaw ng Hallelujah! Praise God. At ngayon naman ang ating focus ay in verse 21. Na to Him be glory in the church, in Christ Jesus, through all generation. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. In order for us to avail of the greater things that God is ready to pour out to us, we must commit ourselves to glorify God in our lives. Na ikaw ay nabubuhay to give glory to God. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. It's not about your name. It's not about the name of your father. It's not about the name of your company. It's not about the name of your clan. It's about the name of God. If you and I are committed to glorify God in our lives, then the great things that God has prepared for us will be poured out on us. Are you ready to glorify God in your lives? Can I hear a louder amen? Are you willing to glorify God in your lives? Can I hear a much louder amen? Can I hear a better amen? Giving God the glory. Hallelujah. It's not about how you feel. It's not about your situation. It's not about your dream. No, it's about the opportunity to give God the glory. And when you do that, God will pour out blessing and favor beyond your imagination. Oh, praise the Lord. From this verse, we can see four things. Number one, we must collectively glorify God. And sabi diyan, now to Him be glory in the church. What is the church? That is the assembly of God's people. Church is ecclesia in Greek, which means the assembly of the called out ones. We were called out from sin. We are called out from the condemnation. We are called out from hell. Now we are living to go to heaven. Hallelujah. Called out ones. So when God's people gather together, we must collectively glorify God. Kaya congratulations. Sabi mo sa tayo mo, congratulations. Hindi ka natulog. Bumangon ka maaga. So that collectively, we can glorify God. Mga kapatid, totoo naman, pwede naman mag-glorify ko si God mag-isa sa bahay. Pwede naman yun eh. Pero ang sabi ng Panginoon, we must give Him glory in the church. In the assembly of God's people. Kaya kailangan kang bumangon. Kailangan kong bumiyahe. Kailangan kong pumunta sa kung saan nagtitipon-tipon ang mga anak ng Panginoon. Matthew 18:20. Wherever two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. If there is power when God is in us, there is much power when the people to whom God resides gather together. Sabi po dyan, Matthew 18:20, ano po? Wherever two or three are gathered in my name, I am with them. Hallelujah. You go back to verse 19. I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask, kaya mga kapatid, yung amen ninyo, powerful yun. Pag kami pinagpe-pray dito, amen Lord. That is agreement. Hallelujah. Nandiyan ba kayo? So hindi ka lang nakatungo ka lang, oras kayo matatapos. May lakad pa ako. You need to agree. Everybody say agree.
Kapag merong Word of God na isinigaw, ang preacher, and you agree, say, Amen! Gano'n, di ba? Hindi yung... Nandiyan ba kayo? Nasaan ang mga kasali? Pumalakpak. So there's got to be an agreement of the collective gathering of God's people. And He is glorified. Hallelujah. Ano po? Ayan, sabi sa Hebrew 10:24-25, huwag niyo kaliligtaan ng pagtitipon, huwag kang absent ng absent. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang absent ng absent. Noong linggo, absent ka mo. Ha? Nakita mo ba? Huwag kang absent ng absent. Sabi po dyan, let us consider how we may spur up one another. Look at verse 23. Let us hold unswervingly. 23, balikan natin tama yung Let us hold unswervingly to the hope we profess. For He who promises is faithful. Kaya magpalakasan daw tayo ng loob. And verse 25, huwag kang absent ng absent. Ayun ang sabi. Not giving up meeting together. Sabi mo, sigaw tayo, huwag tayong absent na absent. Kapag ka merong lakad, teka muna, worship service namin yan. Ako nakatutuwa. Merong mag-abroad. Talagang tinataon pa na after ng service, saka pupunta ng airport. Kasi talagang makadaluman lang ng 7 o'clock. Talagang makita mo, nag-i-effort, Mga kapatid, mga minamahal, we can glorify God if we commit ourselves to collectively worship Him in the church. Kaya sabi sa Acts 2, 46-47, there are two kinds of gathering, the temple gathering and the house gathering. Acts chapter 2. Every day they continue to meet together in the temple courts. Ano po yung temple courts? Yan yung collective assembly of God's people, kagaya po nito. Where we worship Him. Yan po yung ating pong temple congregation celebration for God. Pero meron din po dyan, homes. Sigaw nyo nga homes. Na meron ho bang homes? Meron? Did you see? Yung homes, ha? So meaning dalawa, temple, gathering, assembly, and homes gathering. Hallelujah! Praise God. Ayan po yung ating midweek house churches for harvest. Number 1, midweek house churches for harvest. Ano po? O kaya naman, dalawang magkapit-bahay na taga-Hope of Glory, mag-gather together, at ipe-play yung smart family natin. Yun, we agree together. In both ways, God is there. God is glorified collectively in the homes. At ang maganda dyan, after that, naghahati-hati, may small group. Ano po, pag may non-Christian pa, share ng gospel, yung mga dati ng kailangan ma-nurture, ang sarap makita. Dumadami ang ating house churches. Hallelujah. At lalo pang dadami kasi iba, natatakot ako magsalita, hindi ako marunong mag-preach. O di bale, smart family tayo. Dalawa gathering, may TV tayo, ipe-play natin yung smart family o yung video ng preaching. Kaya wala kang dahilan. Yung ating kapatid sa Panginoon, mag-abroad. Sabi niya, pag-pray niyo po ako na makakita ko ng church doon sa pupunta ko. Hindi. Hindi yan ang prayer sa Hope of Glory. Ang prayer sa Hope of Glory, kung saan ka pupunta, doon ka magtayo ng house church. Amen? Sabi niya, oo nga Kaya sa halip na maghanap ka ng church, magtayo ka ng house church ng Hope of Glory. So ikaw lang, sama 2, 3 kasama mo, manood kayo ng video ng Hope of Glory, tapos merong sharing. So yun na po ang house church natin. Yung pong homes. Pero pangalawa, siyempre, pag marami na kayo, tulad na nangyari sa Valenzuela, marami na yung house churches natin, ginather natin, kaya ngayon meron tayo po doon sa CNB Mall, Circle Mall. Praise God. Ganun po. Mga kapatid, yun po yung temple. Because meaning, in the gathering of God's people, we can commit to glorify God. Kaya mga kapatid, hindi sayang ang iyong pagparito sapagkat yan ang nais ng ating Panginoon. Pangalawa po, sabi niyan, glorify God in Christ Jesus. In Christ, ano yung sabihin nun? Una, in the church, collective gathering. Pangalawa, in Christ Jesus. Sabi po dyan, to Him be glory in the church. Tapos, in Christ Jesus. Ano yung sabihin nun, in Christ Jesus? Mga kapatid, ibig sabihin, it is according to the finished work of Jesus on the cross of Calvary. Hallelujah! Sa Hebrew 9:11-14, makikita po natin dyan, mga kapatid, na dahil sa sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, talagang tayo ngayon ay may pribileyo to come directly to the Father. Wala na rikotikos ng Old Testament. Hallelujah! Hebrew 9:11-14.
But when Christ came as high priest of the good things that we are now already, sabi dyan, no? that are now already here, He went through the greater and more perfect tabernacle. So nung araw may tabernacle di ba? Pero ngayon, dahil si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay na magbuli, at sumigaw siya ng tetelestai. Kaya huwag niyong imimiss ang ating nightly reflection this week. Lalo na ang ating 7 sayings. Ano po? Mapakahalaga po noon. Thank you very much. Huwag natin imimiss. The importance of knowing what Christ has done for us. Ano po? Ang sabi po dyan, that is not made with human hands, that is to say, is not a part of this creation. Hallelujah. Tuloy natin, verse 12, ano po? He did not enter by means of the blood of the goats and calves. So, nung araw kasi, bago ka makalapit sa Diyos, kailangan mag-aalay ka ng mga hayop. At yung dugo nun ang iyong proteksyon. But, everybody say but. Pakilakasan po. He entered the most holy place once for all. Noong araw kasi, pag nag-aalay ka ng hayop, di makakalapit ka sa Ama dahil sa mayroong high priest. Tapos, kailangan ulitin mo uli yun. Paulit-ulit. Pero si Kristo, wala na. Minsan magpakailanman. Hindi na kailangan ulit-ulitin. Wala bang palakpak sa Panginoon? Mas malakas na palakpak? Ang sabi po dyan, no? He did not enter by means of the blood of the goat, ano po? But by His own blood, thus obtaining eternal redemption once for all. Hallelujah! Praise the Lord. Mga kapatid, mga minamahal. Kaya po tayo, pag tayo nag-worship sa Panginoon, we do not worship God in guilt, but we worship Him in gratitude. Dahil anuman ang kasalanan natin, lahat ng iyon ay binayaran ni Kristo sa krus. At dahil binayaran ni Kristo sa krus, paglapit natin sa Kanya, aaminin natin, ikukumpisal natin sa Kanya. At meron tayong katiyakan ng Kanyang kapatawaran. And therefore, we can come to Him with confidence. Hallelujah! Without shame. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Kasi ang demonyo, tataas-taas ka pa ng kamay. Sinungaling ka naman. Yan. Tataas ka naman ng kamay. Supladita ka naman. Mga ganyan. So, nagigilty ka. Alam niyo, dalawang klase yan Yung nagigilty ka na gawin ang kasalanan sa Diyos yun. Pero nagawa mo na, tapos kinakain ka ng guilt, hindi na yun sa Diyos. Sapagkat pag pinabayaan mo yun, lalayo ka tulad ni Adan at ni Eva. Nung sila'y mag-guilt, magkaroon ng guilt, nagtago sila ng palapit na ang Diyos. So sa halip, dahil kilala mo ang Diyos, because of what Christ has done, kasala ka, lalo kang lalapit. Sapagkat alam mo, nasa Kanya ang kapatawaran. Amen? Kaya lalo ka mag-worship. Alam mo, demonyo sabihin, hoy, lalapit-lapit ka pa sa Diyos. Malapit kang makalukuhan. Ang sagot! Hindi ang tanong. Ang sagot, kaya nga ako lumalapit para lalo ang kasalanan ay hindi na kumapit sa akin. Nandiyan ba kayo? Kaya habang lumalapit ka, lalong nawawalan ng kapangyarihan ang kasalanan sa iyong buhay. That is the power of what Christ has done on the cross. And therefore, when we worship Him with confidence. Hallelujah. Look at verse 14. Ano po? Verse 14. Ano sabi ng verse 14? How much more, ang sabi diyan, then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve. So that we may abay, hindi naman, sir, yan na naman kayo. So that we may hanggang di ko binababay pa ako, ha? So that we may ayun, Kaya hindi ka lang, nakadalo na ako, uwi na ako. Maghahanap ka ng pagkakataon. Pagka sinabing, glorify Him in Christ, sobrang pasasalamat mo sa Diyos. Kaya talagang gusto mo siyang awitan.
At hindi lang yon, gusto mo siyang paglingkuran. Kaya sa atin dito, we worship, we serve. Hallelujah. And most of the people in Hope of Glory understand that. But there are those who don't understand that yet. Well, if you really want to become part of Hope of Glory, you know that in Hope of Glory, we worship God and we serve Him. Hallelujah. Mamaya, ibigyan natin ng diin yan. Pangatlo, ano po? Ang sabi diyan, to give glory to Him throughout all generation. To Him be glory in the church, in Christ Jesus. Pangatlo, nandiyan ba kayo? Ano yung sabihin ng through all generation? We must continually glorify God. Ibig sabihin, merong intentionality in passing the baton ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Ngayon, sumasamba ka, naglilingkod ka, praise God. Yung anak mo, yung mga tinuturuan mo, ipapasa mo yun sa kanila. Hallelujah. Yun po, may intentional na pagpapasa. Yun ang sabihin, through all generation. It's one thing that you're doing it, praise God. But the next question, are you able to pass it on to others? Yung mga tinuturuan mo, yung anak mo. Di ba, dami mga pastor, yung anak nila, hindi naglilingkod sa Diyos. Ano po? Okay, naglilingkod man, puro reklamo. Ano po? Mga anak ko, sabi ko, hindi ko kayo po pwersahin na maglingkod. Pero purihin ng Diyos, sila naglilingkod sa Panginoon. Nandiyan ba kayo? We need to pass on through all generation. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 3 tells us na dapat, ang sabi po dyan sa verse 1, sabi dyan, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Mamaway ka sa biyaya. Dahil dyan, ang sabi po sa verse 2, the things you have heard me say in the presence of many witnesses. Ano? Kaya dapat may community. Ano po? Merong sense of community in the presence of many witnesses. Kaya importante po na tayo nagdo-nurture, nagwiwi, nagdo-nurture, pagkas pinagsasama-sama natin yun ang kapag ibibig na into a community. Kaya sinasabi po natin yan, kung you cannot gather those you are discipling into one community, you can ask others to help you. Ano po? Kaya we shepherd collectively also. Kaya minsan meron ka na disciple ngayon na ipapasa mo sa iba. Kasi kailangan meron silang sense of community in the presence of many witnesses. Ano po? Tapos ang issue dito, and trust. Yan yung reproducing COD. Pagkakatiwala mo siya sa dumadaming komunidad, sa reliable men who will be able to teach others also. So, 4 generation, ano po? From Jesus to Apostle Paul to the faithful, reliable men, to the qualified people, and to others. So 4 generation, there is intentionality. And therefore, it cannot be alone. Dapat in the presence of witnesses. Minsan, meron kang ka-community, meron kang kalakbay. Sikat yung nga kalakbay. Meron tayong JTS, yung bang mag-isa lang, dalawa lang. Pero ang objective, yung mga nag-grow, pagsamasamahin. Yung pare-parehong shepherd, pagsamasamahin. Ano po? Para they have the same journey. Kaya nagre-reconfiguration tayo sa Hope of Glory. Kasi tinitingnan natin yung mga considerations po natin. And we thank God because our shepherd understand that the one they are discipling do not belong to them. Those we are discipling belongs to Jesus. And therefore, they are God's flock. Kaya meron ka mga separation anxiety, you are willing to release. At nagkakaroon ng mga changes. Ano po? Walang teritoryo sapagkat tayo ay saklaw ng teritoryo ng Panginoon. Can I hear louder? Amen? So kapag kahugay dyan tayo sa Hope of Glory, intentionally maipapasa natin. Kasi walang terp ko to. O terp mo yan. Ay, akin yan. Wala tayong ganoon. Ano po? Lahat ng ito ay terp ng Panginoon. Therefore, we together ensure na merong RDS vision. Ano yung RDS vision? Ano yung RDS vision? We see reproducing community of disciples and shepherds. So, everybody say so. So, what do? We are raising RDS. Ano yung RDS? Reproducing disciples and shepherds. Kaya kapag ang isang leader natin nagtatagal na sa isang lugar na hindi siya nakakapag-raise up
Praise God kung meron siyang minimit. Praise God kung may tinuturuan siya, pero hindi naman dumadami. Hindi naman nag-reproduce. That is not the will of God. Why? Because through our generation, hallelujah, there are more to reach sa ating generation, and there is greater challenge to make sure na merong salit-saling henerasyon para sa Panginoon. I hope you see this, ladies and gentlemen. This is Hope of Glory. We see community of reproducing disciples and shepherd. Not just community. Minsan may mga house church tayo na nagkakaroon ng pagbabago. Kasi lumago na, mayroong kailangan abutin na ibang bahay. Ano po? Si Brother Bobby, ganadong-ganado na doon sa Lawa. Pero ngayon, ang leading sa kanya, Lord, doon sa Karuhatan. Doon na siya titira. Mayroong gawain doon. So willingly, ready. Palapakan nga natin ng Panginoon sa mga ganun ng attitude. Malakas na palakpak. Praise God. Ganun lang palakpak niyo. Isang malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Kaya hindi sapat dahil kayo matagal na sa Hope of Glory. Ang tanong, ikaw ba'y nag-reproduce? Ikaw ba'y nagpapadisciple? At ikaw ba'y nagre-raise up ng iba? Ano po? Alam niyo, nakakatuwa. Meron tayo, hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ang nade-disciple niya, mga professional. Samantalang noong araw, hiyain, tungo-tungo. Parang ang nakikita na lagi, sapatos. Kasi nakaganyan lagi. Numalaman niya na si Kristo lang sa puso niya. Naging confident. Mali-mali English minsan eh. Pero ang naaakay niya, yung mahuhusay sa English. Hallelujah, praise God. Why? Why? That's the power of Christ in our heart, mga kapatid. Kaya wala ditong hindi nakapag-aral o nakapag-aral. Wala tayong matanda na o bata pa. No. Basta handa ka. Handa ka. Willing ka na sumunod sa Panginoon. Willing ka to give glory to God. To give glory to God is meaning to disciple. To disciple your own children. Kaya meron tayong smart family. To disciple your own family. Don't forget your family. Hallelujah. We thank God sapagkat I visited Mayor West. And we will start our partnership para sa Valenzuela. Hopefully to area po. Yung solo parents at pangalawa, yung pong mga taga City Hall, mabibigyan natin ng ating parenting seminar. Palapakan niya ho natin ang Panginoon sa pagganyan. Because we thank God sa ating mga leader doon, sila Rochelle, sila Arnel, at we are excited what God is going to do. Ano po? Thank God. Ano po? At dapat sa school, pero strategically ay offered muna itong dalawang area ito. At meron po tayong gawain doon sa Budol King, doon sa CMB Mall para doon natin aayain po yung mga magiging bunga. Ang ating pong hangarin to bless their family. And central to blessing their family is the relationship with the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, we must not only win others in our time, but we must win the next generation. That's why we give value also sa ating hope, sa ating mga children. Ano po? Children ministry. Kaya meron din tayong paaralan ng puso. Mga kapatid, minamahal. To glorify God, pahalagahan natin ang gathering together. To glorify God, unawain mo kung ano meron ka kay Kristo. Hallelujah! Praise God! Na dahil kay Kristo, ano po, ay talagang ikaw ay nakakalapit sa ating Ama. At dahil kay Yesu Kristo, ikaw ay hindi na namumuhay sa guilt, kundi namumuhay ka sa pasasalamat. Alam niyo yung iba, nagigilty ako kaya hindi na ako gagawa ng kasalanan. Tayo naman, sobrang pasasalamat ko sa Diyos kaya mahihiya na akong gumawa ng kasalanan. Nandiyan ba kayo? Parang 5 lang kausap ko. Nandiyan ba kayo? So magkaiba yon. Ang religion, papagiltihin ka para huminto ka sa kasalanan. Ang nangyayari, lalo kang lumulubog. Kaya nagwawala ka na lang dahil hindi ka makaamon sa kasalanan eh. Pero kay Kristo, pinalaya ka na. Naintindihan mo, grabe pala. Sobrang pasasalamat mo. Sa sobrang pasasalamat mo, ayaw mo nang mamuhay sa kasalanan. Pumalakpak nga ang ayaw nang mamuhay sa kasalanan. Praise God. Kaya marami tayong patutuon na nag-step of faith. Marami sa Japan ay marami tayong patutuon doon na malaki ang kita sa trabaho sa gabi. Pero nang makakilala sa Panginoon, nag-grow siya. Alam niya, hindi gusto ng Panginoon yun eh. Kaya talagang sabi niya, by faith I will obey the Lord. Kaya nag-resign sa panggabi.
Hindi niya alam kung saan siya kikita. Pero eventually, mas malaki pa naging kita niya kasi humakbang siya ng pagsunod kay Kristo out of gratitude. Nandiyan ho ba kayo? Nandiyan ho ba kayo? Marami tayong kapatid, may mga transaksyon, may mga kontrata. Tapos may mga under the table deal. Hindi ito kalooban ni God. Pero sayang yung pera, kailangan ko. Pero teka, anong priority? Ang priority ko si Kristo. So, sorry na lang, thank you ha. Pwede bigay nyo na lang sa iba. Kasi hindi ko kaya yung hinihingi ninyo. Yun yung mga under the table. O di ngayon, wala siyang project. Pagkaraan, nagpe-pray lang siya. Tapos tumawag sa kanya. Nako, bumalik ka nga dito. Yung kung binigyan namin ng project, ay loko-loko pala. Hindi pala totoo. Sabi niya, hindi ako sasali dun sa gusto ninyo. Okay lang, mas maganda nga yan, mas matino. O, di mas malaki pakita niya ngayon. Palapakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, you just have to learn to obey the Lord Jesus. At pangatlo nga po, ito nga po. Papasa mo sa next generation. Nakikita ka ng anak mo yung mga paninindigan mo. Tapos nakikita ka ng anak mo na hindi ka na nag-worship, nagsiserve ka din. Kasi naman magsiserve at mag-worship din kay ka. Huwag kang magkontento na ikaw nag-worship lang. Mag-serve ka sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Out of great gratitude. Kaya, ang mangyayari, sasali ka sa pag-raise up ng disciple. Sasali ka sa house church. At ikaw mismo, ang magpapatrain para ikaw ang mag-lead. Hallelujah, praise the Lord. So we are thankful to God for the many people who are coming into our church. But greater is our great gratitude to God when you and I are being raised up as leaders and as shepherd of the Lord Jesus Christ. Because that's the reason why Jesus spent only 3 years in His ministry. Ano po? Dito sa lupa. Because He raised up, hallelujah, disciples out of His followers. Tayo man, we must raise up also. Kaya si Pablo, na-raise up siya. Kaya nagre-raise up din siya si Timothy, si Titus, at ang iba pa. Kaya si Titus, Timothy, naghanap ng faithful. Si Titus, Timothy, at ang iba pa, naghanap ng qualified. Kaya on and on, generation to generation. That is how to really glorify God in our lives. Meaning, you cannot really glorify God if you will not be willing to be disciple and make disciples. Kaya mga BKK, sama-sama. Yung significant women, ang galing. Napakagaling ng kababaihan kahapon. Wala bang palakpak sa Panginoon sa ating kababaihan? Mga kapatiran natin na naunawaan. Kaya po today, meron tayong ministry fair. Ministry fair, dyan sa labas, tama ba? Ha? Pastor Arman, ano? Yung saan, anong giftedness mo, saan ka magaling, saan ka mahusay, ipaglingkod mo ang buhay mo sa Kanya. At nandyan, may mga 2 months lang, pwedeng 3 months, pwedeng 1 month. You commit yourself to serve God. There is joy in serving the God who saved us. Hallelujah. Pangatlo, pang-apat at panghuli, ano po? Sabi niyan, forever and ever. Forever and ever. Look at the verse again, verse 21. Ano po? Ano ibig sabihin niya? We must glorify God. Ano po? Ang sabi niyan? Forever and ever. Una, in the church, collectively, pahalagahan mo ang pagtitipon. Pangalawa, in Christ Jesus, yung finished work ni Lord. Kaya you have the confidence to come to Him. Kaya puno-puno ka ng pasalamat. Pangatlo, through all generation, disciple making. Magpa-disciple ka, at mag-disciple ka ng iba. Makibahagi ka sa house church natin. Ano po? At pang-apat, at panghuli. Ano nga po, pakibasa? Talaga, forever and ever. Ganon? Isa pa nga po. Yon, forever and ever and ever and ever. Hallelujah. Ano yung sabihin po niya? We can glorify God ceaselessly. Hindi natatapos na pagluwalhati sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Philippians chapter 1 verse 20, ang sabi ni Apostle Paul, yung pinakananais ko sa buhay, ang sabi niya, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now as always, ano po sabi? Christ will be exalted in my body,
whether by life or by death. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Habang buhay, hanggang sa kamatayan, ay nais kong luwalatiin ang Diyos sa buhay ko. Ano po? Grabe po yan. At pag tinuloy niyo po, verse 21, ano po sabi? Verse 21. Look at verse 21, mga kapatid. For to me, to live is Christ, and to die is gain. So hanggat buhay, walang katapusang pagluwalhati sa Diyos. Walang katapusang pagluwalhati sa Diyos. Paano luwalhatiin? Verse 22. If I am to go on living in the body, ano ibig sabihin? This will mean, ano po sabi? Ano po? Fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know. And then verse 22, verse 23, tingnan natin verse 23. Ano po? Ha? So sabi ni Apostle Paul, ano po? Grabe, ano po? Sabi niya, ito pinakananais ko, ipaglingkod ang aking buhay sa Panginoon. Kaya habang buhay, walang katapusan, hindi napapagod. Sobrang pasasalamat kasi, kaya hindi napapagod. Sabi niya, I am torn between two lovers. Lovers ba? Hindi. I am torn between the two. Ano yung two? I desire to depart para makimutan ako kay Kristo Jesus. Pero pangalawa, I desire to be with and be with Christ, which is far better by far. Verse 24. But it is more necessary for you that I remain in the body. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ni Apostle Paul, hindi ko malang pipiliin ko. Habang buhay ako, maglilingkod. Pag namatay naman ako, doon ako mag-worship kay God sa harapan niya. Hallelujah. Hindi ko malaman kung ano pipiliin ko. Di ba? Kaya yun ang dahilan. Kaya si Apostle Paul, sabi niya, dumaan ako sa hirap, dumaan ako sa persecution, dumaan ako sa sagana. Wala, pareho lang. Sapagkat ang buhay ko ay buhay sa pagsamba. Tayo, pag may problema, hoy, hindi ka na nagsiserve. Marami kaming problema eh. Lalo ka mag-serve. Nandiyan ba kayo? Hindi ka na nag-worship. Dami kasi mga problema kami ngayon eh. Lalo ka mag-worship. Yan ang sabi sa 1 Corinthians 15:58. Ang sabi doon, dahil nabuhay na muli si Kristo na nananahan sa iyo, ibigay mo ang buhay mo sa paglilingkod. Be steadfast, immovable. Ano po? Let nothing move you. Always give yourself fully. Saan? To the work of the Lord. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, mga minamahal, walang katapusan. Tuloy-tuloy. Sapagkat ang binigay niya sa atin ay buhay na walang hanggan, kaya habang narito tayo sa buhay na ito, ipaglilingkod natin ang ating buhay sa Kanya. At paano tayo magsiserve? Dalawang klase. Are you ready? Can I hear another yes? Can I hear another yes? We glorify God by serving Him. How do we serve Him? Two ways. Number one, yung tinatawag nating stewardship base. Stewardship base. Ano po? We are, pakibasa nga po ito, want to ready read. One more time. Sabay-sabay. Want to ready go. Tayo niligtas para ipaglingkod ang buhay natin. Paano ipaglilingkod ang buhay? Una, stewardship-based kind of service. Ano po yun? Kung ano pinagkatiwala sa'yo, ipaglingkod mo sa Diyos. Binigyan ka ng lakas. O di ipaglingkod mo lakas mo. Kaya pasalamat tayo sa mga kapatid natin. Mga kalalakihan, nagbubuhat. Naglilampaso, naglilinis. Pinaglilingkod ng lakas. Ano po? Ano ba pinagkatiwala sa'yo ng Diyos? Di yung yung talento mo. Yung talino mo, ipaglingkod mo yan sa Panginoon. Ipaglingkod mo, kaya mamaya, meron tayo po meron tayong, ano tawag natin doon, ministry fair. Kung anong talento mo, sabihin mo doon. Ang talino ko, kumakain ako ng apoy. Hanap pa ka namin ng ministry. Sa kalsada, papakain ka namin ng apoy. Pagka tumunta mga tao, saka natin share ang gospel. Sabihin mo kung ano yung talento mo, ipaglilingkod natin kay God. Yung oras, mayaman, mahirap, nakapag-aral, hindi, pare-pare tayo 24 oras. Tama? Tama ba? Nandiyan ba kayo? O, paglingkod mo. Yung pera, bigay ba ni God yan? Paglingkod mo. Isoli mo, ikapo mo. Tapos magbigay ka ng generously at magbigay ka ng sacrificially as the Lord leads you. At hindi ka magsisisi. Mga kapatid, mga minamahal,
May the Lord speak to our hearts. Stewardship gift. Stewardship base. Kung ano binigay sa'yo, ipaglingkod mo. Binigyan ka ng lakas, ng oras, ng talino, ng galing, ng pera. Ipaglingkod mo yan sa Panginoon. Praise the Lord. Yung kaibigan ko milyonaryo, sabi niya, nagsimula kami, 10%. Binabalik namin sa Diyos. Ngayon, 10% na lang naiiwan sa amin. 90% ang binibigay namin sa Diyos. Yung 10% niya, milyon-milyon pa rin. Milyonaryo pa rin siya. Pero ang dahilan kaya siya naging milyonaryo, hindi siya naging alipin ng pera niya. Nandiyan ba kayo? Sabi niya, mayaman yun eh. Bago yumaman yun, nung mahirap pa, gano'n na ginagawa niya. Gano'n na ginagawa niya. Kaya nakita ni God na karapat dapat siyang bigyan ng maraming limpak-limpak na pera. Kasi hindi siya kapituko sa pera. Hanggang ngayon, simple living. Pagka kami kakain sa restaurant, ayain niya ako, hindi o-order yun ng juice. At sasabihin niya, yung juice, 2/3 na ng isang ulam. Kaya, no juice. Nandiyan ba kayo? Tapos pag umorder kami, sakto. Sakto. Wala yung sobra-sobra. Sakto talaga. Sasabihin niya, okay, I will call you when we need some more. This is enough. Tama naman. Pagkain namin, kala ko kulang, sakto. Tayo, itong mga order, talagang grabe-grabe, dami-dami. No, di ba iuwi na lang. Naku, dami mong pera. Hindi mo pera yan. Pera ni Lord yan. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Bago ka magkapakawala ng pera, pera mo to Lord eh. Paano ba gagamitin? Ganoon. Sabihin yun, He is a wonderful steward. Kaya, meron siyang libro. Yung debt-free lifestyle. Paano makawala sa utang. Maganda ho yun. Ano po? Pangalawa, to serve in service of God, yung mission-based service. Ito yung ating run for harvest. Letter R, mag-reach out ka sa yung high five mo. Nandiyan ba yan? Reach out mo yung mga kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo. Letter 2, letter U, i-usher mo yung mga interesado. Pag-pray mo, yung high five mo, ano po, ayan, no? Reach out to network of your relationship, mga kamag-anak, kaibigan, kakilala. That's how we evangelize in Hope of Glory. Kasi may relationship ka na dyan eh. Hindi aksidente na meron ka relationship sa mga yan. Kaopisina mo, ka-eskwela mo, pinsan mo, kapitbahay mo. Hindi lahat yan ay interesado. Yung iba nga dyan, naawayin ka pa eh. Pero wala tayong magagawa. Pero hanapin mo sa kanila kung sino ang may puso para kay God. At yun na yan ang i-usher mo. Usher, high five to Christ. Sisiran mo ng gift of life. Sisiran mo ng gift of life. Yung interesado. At pag tumanggap siya sa Panginoon, ano po? Tandaan ninyo, sabi ng Luke 19:10, na parito ang Panginoon to seek and save the lost. Kaya hanapin mo sino interesado. Sino yung interesado? Sa mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, kaklase, kaopisina. Doon ka mag-focus. Ano po? Pangatlo, yung tumanggap sa Panginoon, huwag mo nang tantanan. I-nurture mo na. Meron tayong nurturing lessons. Nakakatuwa sa house church natin. Mga bagong Christians na nurture na. Ngayon sila na nurture ng dalawang bisita na tumanggap kay Lord. Ang sarap tignan. Ano po? When we go around, it's so wonderful to see. Mga relatively young Christians, they know that they need to pass on what they have received. Ano po? At para mahanda sa Encounter Breakthrough, kaya kahapon, ang ganda. Meron tayong EBB sa Marilao, meron tayong EBB sa Coron, Palawan. Praise the Lord. Palapakan nga natin ang Lord sa mga graduates ng ating EBB. Ngayon, yung mga graduate ng EBB, ma-harvest na natin sila sa discipleship process. They will become part of a COD and house church, and then they will attend worship where they can also serve God. Mga kapatid, you and I must be ready for the immeasurably, exceedingly, more than what we ask, more than what we can imagine. But to be ready, one of the ways, glorify the Lord into your life. Glorify God. And how do you glorify God? Well, we've learned. We've learned that to glorify God is to, first, huwag kang absent sa pagtitipon ng worship. In the church, collectively, let's worship Him. In the church. Pangalawa,
You must grow deeper in Jesus so that you will worship Him and glorify Him according to what Christ has done in your life. Hallelujah. Praise the Lord. Correctly glorify God. At pangatlo, continually glorify God. Huwag lang ikaw. Yung susunod mong henerasyon, mga anak mo, makita nila yung mga naaakay mo kay God. At pangatlo, pangapat at panghuli, we must ceaselessly glorify God. Unceasingly. Walang hinto. Tuloy-tuloy habang buhay. Ipaglingkod mo ang buhay mo sa Kanya. Have you been worshiping God truly? Or maybe you have been a Christian attending Hope of Glory, pero hindi ka naman naglilingkod. You are missing a lot. You are missing a lot. Ang sabi po ng Romans chapter 12, verse 10, 11, tignan po natin in closing. Romans chapter 12, verse 10 and 11, ano po, napakaganda po nito. Romans chapter 12, verse 10 and 11. Chapter 12, verse 10 and 11. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Ano po? At anong sabi verse 11? Pakibasa malakas. At anong gagawin? Serving the Lord. Ano talento mo? Paglingkod mo yan sa Panginoon. Yung oras mo, yung lakas mo. And there will be joy. Lagi kang magiging masigla habang pinaglilingkod mo ang buhay mo sa Kanya. In Hope of Glory, we don't just come to worship. We also serve God. And that is why we can glorify Him. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong mga salita.